Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Kuya Paul and welcome sa Grow in Christ. Yan. So, alam nyo, the fact na kayo ay nandito ngayon sa video na to is because you want your love for Christ to grow more. Gusto nyo mag-grow yung relationship nyo sa ating Panginoon. Alam nyo, ang growth natin bilang Kristiyano is a lifetime process. No? Kahit na yung mga matatandang pastor, yung mga missionaries, alam nyo, yung mga yan, continuously nag-aaral ng salita ng Panginoon, continuously nandun yung desire nila para lumago sa ating Panginoon. Pero minsan nakakalungkot na may mga Kristiyano na matagal na Christian, na stumble at humihinto na para, alam nyo, para mag-grow sila bilang Kristiyano. Pero hindi dapat, so dapat tayo ay tuloy-tuloy sa paglago sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya, itong topic na to is about how to grow spiritually. Okay? Paano mag-grow yung ating love natin, yung love relationship natin sa Panginoon. Okay? So, simulan na natin. Yan. So, number one. Number one is daily devotion. Alam nyo, itong daily devotion, isa ito sa core strength ng isang Kristiyano. Okay? Yan. So, alam nyo, sabi nga dito sa Psalms chapter 1 verse 2, "But he delights in the Lord's instruction and meditates in His instruction day and night." So alam nyo, yung mga Kristiyano daw na naglulong, na mag-grow, yung mga Kristiyano na nauuhaw sa kanyang salita, minimeditate ang salita ng Panginoon day and night. Okay? So, minsan sa sobrang pagiging busy natin, sa umaga na lang natin siya nagagawa. Pero okay lang naman yon. Ang importante, daily, dapat na feed natin yung sarili natin with God's Word. Alam nyo, same principle rin yan sa pagkain natin physically, di ba? Kapag tayo ay hindi nakapag-lunch, di ba? O kaya, sa breakfast. Ako, pag hindi ako nakapag-breakfast, pagdating ng alas 9, medyo parang sumasakit na ulo ko, nangangatog na ako sa gutom. So, napakahalaga ng ating pagkain, lalo-lalo na spiritually. Ayan. So, number 2 is listening. Number 1 is daily devotion. Number 2 is listening. So, listening, sabi dito sa Romans chapter 10, verse 17, "So then faith comes by hearing and hearing the Word of God." Alam niyo sa Bible, kapag ang isang salita ay inuulit-ulit, mayroong strong emphasis diyan. Napakahalaga niyan. Okay? So sinasabi dito ni Apostle Paul na ang pananampalataya natin ay mag-grow kung tayo ay palaging nakikinig ng kanyang salita. So paano ba tayo makakapakinig ng kanyang salita? So syempre ito yung yung every Sunday umaattend tayo ng church. So hindi lang basta umaattend. Pag tayo nakinig ng salita niya, dapat huwag tayong papayag na uuwi tayo na wala tayong nakukuhang wisdom doon sa pinakinggan nating mensahe. Okay? Ako, may mga Kristiyano kahit ako minsan ganyan, di ba? So, nakaupo ka sa church, nakatingin sa pastor, pero habang nakatingin sa pastor, iba naman ang iniisip mo. Okay? Pero, mga kapatid, kapag tayo may opportunity na makapakinig ng salita ng Panginoon, namnamin natin kung ano yung mensahe ng preacher. Minsan, ayoko umatin dyan kasi boring mag-preach yan. Nakakaantok, monotone. Pero mga kapatid, kahit na boring mag-preach yan, kahit na anong klaseng preacher siya, lagi nating isipin, ano ang pwede kong makuha dito sa tao na to? Ano ang mensahe ng Panginoon para sa akin through this person, okay? Through this pastor. At maganda pa dito, halimbawa, kung ikaw ay nagde-drive, ikaw ay bumabiyahe sa araw-araw, mag-download ka ng mga preaching. Marami tayo dyan sa YouTube, sa Spotify. Napakarami na ngayong mga resources para tayo ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Okay? So, ako, bago ako mag-prepare ng outline, kasi pag naka-assign ako na mag-preach, naka-assign ako mag-devotion, ang ginagawa ko, bago ako gumawa mismo ng outline,
nakikinig ako ng sermon, okay? Lalong-lalo na, halimbawa, meron akong passage na pag-aaralan, nakikinig ako ng sermon tungkol doon sa passage na yun. O kaya to a certain topic, ganun ang ginagawa ko. So, habang nakikinig ka, nakakakuha ka ng insights, yan. Tip lang naman yan. Yan, punta naman tayo sa number 3, yung application. Napakahalaga ng application. Sabi nga dito sa James chapter 1 verse 22, keep on being obedient to the word and not merely being hearers who deceive themselves. Okay? So, sabi dito no na wag lang nating pakinggan yung mga naririnig natin salita ng Panginoon. Like for example, pupunta ka ng church, makikinig ka ng preaching ni pastor. At ang preaching ni pastor, ang topic niya is about love your enemies. Talaga naman na-review ka, grabe naman, nasaktan ako, grabe talaga, tinamaan ako doon sa preaching ni pastor. Naalala ko yung aking kapatid, talaga namang may problema kasi kami at talagang nanggigigil ako sa kanya. Pero buti na lang napakinggan ko yung preaching ni pastor. So yun, na-bless siya. Pero pag uwi ng bahay, hindi pa nagsasalita yung kanyang kapatid, tinalakan na kaagad. Okay? So nawala na yung application ng salita ng Panginoon. Pero alam niyo, mag-grow tayo bilang Kristiyano kapag dinidisiplina natin ang ating sarili na lahat ng mga napapakinggan natin, tinitake note natin, at Lord, nilalapit ko sa inyo na tulungan mo ko na mai-apply ko ito sa aking buhay. Mahirap po ito, Panginoon, pero alam ko na tutulungan mo ko na ma-i-apply ito sa aking pang-araw-araw na buhay. Yan. So, punta ngayon tayo sa number 4. Fellowship with fellow believer. Alam nyo, it is a commandment for us to have a personal fellowship sa ating mga kapatiran. Okay? Mga kapwa Kristiyano. Yan. Sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 25, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another even more as you see the day of the Lord coming nearer. Okay? So alam niyo, nung nag-pandemic, marami sa atin, di ba, nasanay sa online preaching. Yan. So alam niyo, hanggang ngayon may mga Kristiyano pa rin na hindi na umaattend ng church, na kontento na sila sa pakikinig online. Nag-church naman ako online nga lang. Alam niyo, napakahalaga ng tayo ay nakikinig ng preaching. Matututo tayo dyan, babaguhin tayo ng Panginoon dyan, pero iba po kapag tayo ay may nakakahalubilo na kapwa nating Kristiyano. Alam niyo, halimbawa lang, kapag punta mo sa church, tapos mag-worship ka dyan, tapos after ng worship, may mga makakausap ka mga kapatiran, habang ikaw ay nakikipag-usap sa kanila, makikita mo meron silang mga nababanggit na testimony, meron silang mga experiences na ang Diyos ay kumilos sa buhay nila. Tapos ikaw naman, parang nagiging kalakasan sa iyo yung mga kinikwento nila. Diba? So, one way yun para tayo ay mag-grow bilang Kristiyano. Meron pang mga instances na habang ikaw ay nasa church, makikita mo yung mga naglilingkod sa Panginoon na talaga naman napakasipag, na i-encourage ka tuloy na nabibless ka sa buhay nila. Alam nyo, yun yung fire na sinasabi ng Panginoon nga. Kaya binigyan niya tayo ng commandment na makipag-fellowship tayo sa kapwa nating Kristiyano. Kasi the whole week, sino ang mga kasama natin? Mga kaopisina nating non-believers, mga kaklase, mga kapitbahay, na hindi naman tayo talaga na-feed or sila mismo wala silang Holy Spirit di ba? So paano ka magkakaroon ng fire from them? Okay? So yung fire nanggagaling yan din sa kapwa nating mga Kristiyano. Okay? So moving forward, number 5, serve. Napakahalaga po na ang isang Kristiyano ay nagsuserve sa ministry. Okay? Brother Paul, Kuya Paul, pwede naman akong mag-group kahit di naman ako nagsuserve kasi linggo-linggo naman nakikinig ako ng mensahe niya.
At ina-apply ko naman yung mga natututunan ko. Praise God, kapatid, kung ginagawa mo yung mga bagay na yun. Pero kapag ikaw nagsaserve ka sa Panginoon, mas lalo mong makikilala ang ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Ito example, no? May pagkakataon kasi kami sa church dati na dati kasi ako youth leader. Ngayon nagpatawag ako ng clean up sa aming church. Yeah, so maglilinis kami, general cleaning sa church. Pero alam nyo, ang call time namin is 8 o'clock. Pero magna-9 na, wala pa rin dumarating. So parang nadi-discourage na ako. Ano ba to? Ah, love ba talaga nila si Lord? Bakit ganito? Alam nyo, nirebuke ako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, anak, ba't ka nalulungkot? Magiging masaya ka lang ba sa pagsuserve kapag may mga kasama ka? Diba? Maglilinis ka ng church dahil gusto mo akong ma-please, diba? Gusto mo akong mag-glorify, o kaya maglinis ka dyan kahit ikaw lang mag-isa. Alam nyo, hindi ko makakalimutan yung moment na yun na habang naglilinis ako ng church, naiiyak talaga ako. Kasi Lord, tama po na itong ginagawa ko ay para sa iyo. Alam nyo, isa lang yan sa mga example no, na kapag tayo nagsuserve sa Panginoon, dito natin siyang nakikilala. Kasi sa pagsuserve sa Panginoon, napakaraming mga bagay na ang daming wisdom. Nandiyan yung sacrifices na minsan ang hirap sa isang ministry, hindi talaga madali eh. Pero talaga namang huhugot ka ng lakas sa Panginoon kasi sa Panginoon lang naman talaga manggagaling yung kalakasan mo, lalong-lalo na pag ikaw ay nagsuserve sa Panginoon. Kaya yung dependence mo sa Panginoon, masusubok yan kapag ikaw nagsuserve sa Panginoon sa ministry. Kahit anong ministry ang paglilinis man yan, music ministry man yan, sa kahit anong ministry, basta yan, ginagawa mo para sa Panginoon, lalago ka bilang Kristiyano. Lalago yung pagmamahal mo sa Panginoon. Okay? Kasi nararamdaman mo yung pagkilos ng Panginoon habang ginagawa mo yung pag-serve mo sa Kanya. Okay? Punta naman tayo sa number 6. Ito yung yung tithes, pagka-tithes. Yan, Kuya Paul, ano naman ang relasyon niya? Paano naman nag-tithes ka lang, maguguro ka na bilang Kristiyano? Alam niyo yung pagka-tithes, binigay yan ng Panginoon. Hindi dahil kailangan ng Panginoon ng pera. Walang kailangan ng Panginoon. Alam niyo, isa sa mga dahilan kaya binigay ng Panginoon ng tithes. Sabi dito sa basahin ko sa Malaki 3:10 kasi this is a commandment from the Lord. Bring the entire tithe into the storehouse that there may be food in my house. Okay? So, ito, binigay ng Panginoon binigyan tayo ng commandment ng Panginoon para mag-tithes. Katulad ng nabanggit ko kanina, hindi para magkapera ang Panginoon. Wala siyang kailangan. Tinuturuan tayo ng Panginoon mag-tithes para tayo mismo ma-practice natin yung faith natin sa Kanya. Kasi ang pera sa ating mga tao ay napakahalaga ng pera, di ba? Hindi tayo kakain pag walang pera, wala tayong susuotin pag walang pera, wala tayong bahay pag walang pera. Lahat umiikot sa pera, di ba? Para tayo makasurvive. So, kung tayo, halimbawa kumikita ka ng, sabihin natin, 10,000 na kinikita mo sa isang buwan. Tapos, ibibigay mo pa yung 1,000. Yung 1,000 na yun, pwede mo nang pambayad ng kuryente, o kaya pwede mo nang pambili ng pagkain. Pero kapag ikaw, ini-exercise mo yung pagbibigay mo sa Panginoon, hindi. Bibigay ko pa rin sa Panginoon. Di bali na kung ano yung matitira sa akin, pagkakasyain ko yun, at itong para sa Panginoon, ibibigay ko ito sa Panginoon. Okay? So dito nasusubok, isa to sa mga paraan ng Panginoon para masubok ang ating pananampalataya. Isa to sa mga paraan para tayo lumago yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi lalo habang lumalaki ang kita natin sa isang buwan, lumalaki rin yung tithes. At lalong lumalaki yung faith natin sa Kanya. Okay? Kaya mga kapatid,
alam nyo, yung pagta-tithes, binigyan tayo ng 100% ng Panginoon. Kaya 10% lang ibabalik natin sa Kanya. At lagi natin iisipin yung binibigay natin para sa Panginoon. Dito, dahil dun sa mga tithes, sa offering, kumikilos ang pera para naman may panggastos ang ating simbahan. Okay? So, God loveth a cheerful giver. Kaya pag ikaw open ng kamay mo sa pagbibigay, hindi lang sa pera, pati sa time, sa talent, sa kalakasan, binibigay natin yung tithes natin sa Panginoon. Alam mo, pagpapalay ka ng Panginoon. Makikita mo na lang yung spiritual life mo talaga namang nag-grow each day. Okay? Yan. So, punta naman tayo sa number 7. Yan. Ito, kung ikaw ay bagong Kristiyano, pwedeng hindi mo muna simulan to. No? Kailangan mo munang mag-aral, kailangan mo munang palakasin yung sarili mo. Okay? Kasi yung number 7, form a discipleship group. Okay? Magkaroon ka ng Bible study group. So, kaya ako nabanggit na kailangan mo muna magpalakas. Kasi, hindi ka pwede munang magpalakas ng isang tao kung ikaw ay mahina pa. Pero, don't get me wrong, kahit na ikaw ay bagong Kristiyano, pwede mong hingin sa Panginoon na, Lord, gusto kong mag-start ng discipleship group o ng Bible study group. Kaya ang gagawin mo, mag-aaral ka muna ng mag-aaral. Kapag pinaramdam na sa iyo ng Panginoon na anak, ready ka na. Pwede ka na mag-start ng discipleship group o Bible study group. Okay? Saka ka mag-start. Kasi kapag ikaw ay bagong Kristiyano at nag-form ka ng discipleship group or Bible study group, baka mamaya ma-mislead mo yung group mo. Kasi kasi alam nyo, pag nag-start ka kaagad, maraming mga tanong yan. At baka ma-overwhelm ka sa mga tanong nila. Okay? So, paano ka mag-grow kapag ikaw ay merong discipleship group? Una-una, again, this is a commandment. Sabi sa Matthew 28:19. Therefore, as you go, disciple people in all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. So, dapat ang bawat isa sa atin ay nagdi-disciple. Okay? Saka, alam nyo, mag-grow ka kapag ikaw ay nag-handle ng discipleship group. Bakit? Dahil ikaw ay required mag-aral ng salita ng Panginoon. Alam niyo ako, na-experience ko yan nung nagkaroon kami ng wife ko ng discipleship group. So, every week, kailangan mo mag-aral ng salita ng Panginoon. Kahit nanghihina ka spiritually, kailangan mo mag-aral ng salita ng Panginoon. So, alam niyo yun, kakaaral natin ng salita ng Panginoon. Magugulat ka lang, ang dami mong nadidiscover na bago sa salita ng Panginoon. Ako talaga namang na-enjoy ko at na-appreciate ko na meron akong sariling discipleship group. Kasi, alam nyo, hindi sila, kung sino ang mas natututo, ako. Siyempre, yung first time talaga ng pinag-aaralan ko siya at kapag shinare ko na sa kanila, sila rin natutulungan para mag-grow. Okay? Yan. So, number 8. Number 8 is prayer. Paano tayo lalago? Through prayer. Kasi, sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, continually be prayerful. Sa verse 18, in everything be thankful because this is God's will for you in the Messiah, Jesus. So, alam nyo, napakahalaga na to pray continually. Unang-una, binigay ito ng Panginoon na para sundin natin. This is a commandment from our Lord. Alam nyo, yung mga commandment na binibigay sa atin ng Panginoon, binibigay yan kasi mahal tayo ng Panginoon. Hindi yan para sakalin tayo, hindi para dumami yung trabaho natin, hindi burden itong mga commandment ng Panginoon bagkos, itong mga commandments ng Panginoon na binibigay niya sa atin. Ito yung mga bagay na makakatulong sa atin para tayo ay lumago with our relationship with Him. Ayan. So, alam nyo, ma-enjoy natin kapag ikaw ay prayerful. Alam nyo, dito na de-develop yung father and son relationship natin sa Panginoon. Okay?
Alam nyo, ang pagpipray, hindi lang yan yung bago kumain, hindi lang ito bago matulog, hindi lang ito yung nasa church ka, magpipray ka. Ah, form of prayer yung mga yun. Pero alam nyo, yung mga sweet moments of prayer. Ito yung halimbawa, nasa labas ka ng bahay, mag-aabang ka ng jeep, Lord, tulungan niyo ako makasakay, tulungan niyo po ako makasakay kaagad. Lord, ingatan niyo po ako as I travel. Alam niyo yung every single moment of your life, kinakausap natin ang Panginoon. Hindi natin kailangan pumikit palagi habang tayo nagpipray, habang tayo naglalakad, kinakausap mo ang Panginoon. Alam niyo, dito natin napiplease ang Panginoon. Dahil pinapakita lang natin sa Panginoon na we acknowledge Him na siya ay nasa tabi natin palagi. Okay? So, alam niyo, mag-grow talaga tayo kapag yung na-develop natin yung prayer life natin. Okay? Number 9. Ito, napakahalaga rin nito. No? Live daily according to His will. Okay? Yung namubuhay tayo sa araw-araw ayon sa kalooban niya. Okay? Sabi dito sa aking favorite verse na Proverbs chapter 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct your paths. Okay? So, alam niyo ang ibig sabihin lang po nito, napakalalim po nitong verse na to, no? Pero doon muna tayo sa in connection doon sa following the will of God. Alam niyo, sa araw-araw, dapat tinatanong natin sa Panginoon, tinatanong natin sa Panginoon na, Lord, ano po ba ang kalooban niyo po sa akin ngayong araw na to? And then second, Lord, tulungan niyo po ako na masunod ko po yung kalooban niyo po sa araw-araw o kaya sa araw na to. Huwag niyo po akong hayaan na masunod yung sarili kong kalooban. Alam niyo, araw-araw, in every moment of our life, nandyan ang kalooban ng Panginoon. At napakahalaga na sinusunod natin siya. Kasi kapag sinunod natin ang sarili nating kagustuhan, ang sarili nating mga desisyon na hindi natin sinasama ang Panginoon, nakakatakot. Kasi ang kasunod nito, consequences. At tayo ay nagkakasala kapag sinusunod natin ang sarili nating kagustuhan. So lagi nating tatandaan, in every decision that we make, let us practice to always acknowledge that we need God's wisdom and yung guidance niya. Kasi God knows what is best for us. Alam ng Diyos kung ano yung makakabuti sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na maglalayo sa atin sa kasalanan. Kaya mga kapatid, lagi nating tatandaan na live daily according to God's will. Ito yung last at pinaka-importante sa lahat. Ask God to love Him more. Kuya Paul, mahal ko naman ng Panginoon eh. Kaya kahit anong gawin, gagawa ko ng paraan para lalo ko siyang mahalin. Okay? Tama yun, kapatid. Pero alam niyo ba, na yung ating pagmamahal sa Panginoon, hindi rin ito galing sa sarili natin. Hindi rin ito galing sa sarili nating effort. Ito ay nanggagaling pa rin sa Kanya. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon kasi hindi pwedeng sabihin, Lord, mahal na mahal kita, kaya dapat tulungan mo ako sa lahat ng aking mga gagawin. Kaya dapat, Lord, isolve mo itong problema ko kasi mahal na mahal kita. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon yun dahil sabi dito sa John chapter 1 verse 3, through Him all things were made. And apart from Him, nothing was made that has been made. So lahat ng bagay, buong universe, galing sa Panginoon. Yung buhay, galing sa Panginoon. At lalo na yung pagmamahal mo sa Kanya rin ito nanggaling. At syempre, God is the author of love because God is love. Kaya mga kapatid, iluhod natin sa Panginoon na, Lord, tulungan niyo po ako na mahalin po kita. Tulungan niyo po ako na lumalim yung pagmamahal ko sa iyo. Lord, my love for you is always never enough. Alam niyo mga kapatid,
napakahalaga po na tayo ay marunong makontento sa anumang mga bagay. Pero dito sa bagay na to, dapat hindi tayo nakokontento. Na yung pagmamahal natin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako na lalong lumalim ang aking pagmamahal sa inyo sa araw-araw. Alam niyo, mga kapatid, kung gagawin natin ito, ibibigay sa atin ito ng Panginoon. Alam niyo, lahat ng bagay na hinihingi natin sa Panginoon na alam ng Panginoon na kalooban niya at makakabuti sa atin at magbibigay ng kapurihan sa Kanya, bibigay niya sa atin to, hindi tayo mapapahiya. Okay? So, sana itong mga nabanggit ko sa inyo, no? Actually, itong mga to is spiritual discipline. Okay? Itong mga to yung 1 to 10 spiritual discipline. Kaya mga kapatid, ako ay nabibless sa bawat isa sa inyo na nanonood nitong video na to. Kasi dahil nandito ka ngayon, kasi gusto mong lumalim ang inyong pagmamahal sa Panginoon. Gusto mong mag-grow spiritually. Dahil na-enjoy mo yung pagiging Kristiyano mo. Muli, ako si Kuya Paul ng Grow in Christ at salamat sa inyong pakikinig. Kita ulit tayo sa susunod na video. Paalam and God bless!